Eto na, checkmate na talaga mga kapatid ang Chekwa dahil ang Pilipinas ay maglalabas na ng bagong mapa para idetalye ang EEZ ng bansa o ang ating exclusive economic zone. No, ayon dito sa report mga tol, no, maglalabas nga ng bagong mapa ang Pilipinas para mas malinaw na maidetalye ang exclusive economic zone ng bansa. Kasunod ito ng paglagda ni President Bongbong Marcos Jr. sa dalawang maritime laws mga kapatid, no? Dalawang bagong batas na ikinagagalit nga ngayon ng China. At dahil nga doon ipinatawag nila mga tol ang ating ambassador, no? At para iprotesta yung kanilang hinaing, yung kanilang pagtutol mga tol dito sa ating bagong batas. Wala na mga tol, no? Eto, panoorin natin to mga kapatid, bigyan natin to ng reaction video. At ang isang balita naman natin nga mga kapatid ay tungkol naman ngayon sa pagiging presidente ni Trump. Kasi kagabi may napanood tayo, di ba? Baka mabawasan ang suporta ng US pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Pero dito naman mga kapatid, sabi ni Professor De Castro Renato De Castro ay mas solid pa daw ang suporta na makukuha natin sa West Philippine Sea under ng Trump's administration. Well, panoorin din natin to mamaya mga tol, no? Pero unahin muna natin to. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito sa mga balita ngayon na pinag-uusapan natin mga tol na may kinalaman sa ating soberanya, no, sa West Philippine Sea. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Nakatakdang maglabas ng bagong mapa ang Pilipinas kung saan mas malinaw na nakadetalye ang ating exclusive economic zone. Kung may 9 dash line o 10 dash line, meron na ngayong West Philippine Sea line. Suportado yan ng Amerika pero umaalma naman ang China. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Yan, suportado ng Amerika. Normal na eksena na sa West Philippine Sea ang madalas na pangharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Yan, Matagal na tinutumbok tayo, no? nilang inaangkin ang tinatawag nilang 9-dash line na halos sakupin na ang buong South China Sea. Tama. Pero ang posisyon ng China, 2016 pa pinawalang bisa ng Arbitral Tribunal. Yan ang totoo. Hindi yung sinasabi ng China na ang ating batas daw ay illegal at hindi daw sang-ayon ng international law. Dahil ang katotohanan mga tol, yung claim nila na 10 dash line, 2016 pa pinawalang bisa yan ng korte, ng Court of Arbitration. Diba? Legally bind yan sa international law. Para mas maging malinaw sa lahat kung hanggang saan ang teritoryo at Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Maritime Zones Law at ang Archipelagic Sea Lanes Act. Ang Maritime Zones Law ang magsisilbing titulo ng Pilipinas na nagpapakita kung hanggang saan ang ating EEZ. Nakasaad naman sa Archipelagic Sea Lanes ang mga ruta sa dagat ng Pilipinas na pwedeng daanan ng foreign vessels. This is essential in establishing the extent of our maritime jurisdiction and to ensure that our rights and duties as an archipelagic state are well defined in order that all Filipinos can rightfully enjoy the riches of our seas. Dahil malinaw na sa batas ang teritoryo ng bansa, nakatakda rin maglabas ng bagong mapa ng Pilipinas. So ito na ngayon yung sa atin, Exclusive Economic Zone. Eksklusibo sa Pilipinas lang yan. Pero hindi yan nagustuhan ng China. Kaya pinatawag nila agad ang ambassador na Pilipinas sa Beijing para magpaliwanag. Ang Amerika naman, suportado ang ginawa ng Pilipinas. The United States values Philippine leadership in upholding international law, particularly in the South China Sea, and calls on all states to comport their maritime claims to the international law of the sea as reflected in the convention. Sabi ng Amerika. Pinuri rin nila ang pagiging ehemplo raw natin sa pagpapatupad ng international law sa South China Sea. Kung maritime expert naman, ang tatanungin, mas pabor din daw sa Pilipinas ang paglalabas ng bagong mapa. Mas pabor po sa atin yun dahil ang lahat ng ibang bansa ay siguradong kikilalanin ngayon ang ating mga karapatan at jurisdiction sa ating mga katubigan dahil base talaga siya sa batas. Aminado naman ang grupo ng mga mangingisda na pamalakaya na hindi sila nakonsulta sa paggawa ng dalawang batas.
Bagamat suportado Okay lang, di naman kayo mga mambabatas eh. nila ang layunin nito na protektahan ang ating mga teritoryo, nangangamba pa rin sila na baka sila ang balikan ng China. Ang nakakabahala, in particular sa amin, no, sa mga mangisda natin Pilipino, yung pag-intensify lalo ng ng pangaharas ng China sa ating mga mangisda. Normal naman talaga, nagagawa talaga ng hakbang ang China, mga tol. Hindi naman papatalo yung mga yan. Expected na natin yan, di ba? Pero ang kailangan natin dito, mga tol, hindi yung takot nila na baka sila ang balikan, di ba? Masyado kasing negatibo yun eh. Ang kailangan natin ditong pag-usapan kung paano ipatutupad ng Pilipinas yung bagong batas na yun. Kasi merong batas, merong implementation, dalawa yan. Hindi ka pwedeng mag-implementa ng hindi naman batas, di ba? At hindi ka naman pwedeng batas lang tapos walang implementation, o di ba? Wala, kailangan magkasama yung dalawang yun. Pero syempre, dahil itong batas na to ay involve yung interest, yung illegally interest ng ibang bansa, kailangan natin ditong mas maging matatag. Kailangan natin dito mas maging may pangil, mga tol. Kasi kung hindi at batas-batasan lang yan, parang batas na isinulat sa hangin, walang mangyayari dyan. Kaya nga, eto nga good news dahil for the first time daw, biggest in the history of PCG, is bibili tayo ng 40 mga fast craft vessel natin na makakatulong talaga, mga tol, sa PCG. PCG syempre sila yung nagbabantay ng ating karagatan eh. Do kulang pa yon, kailangan mas marami. Pero nakikita na natin, nandoon na tayo sa path eh. Nandoon na tayo sa landas na dapat nating tunguhin. Diba? Yun yung importante dun. Nagbabalita mula sa Frontline, JC. Alright, no? So dito naman tayo sa balitang to, no? Makakakuha ba tayo ng mas matibay o mas solid na suporta mula kay Trump? 'Di ba? Kagabi, mga kapatid, sabi baka mabawasan at dumistansya ang Amerika, no, pagdating sa usaping sigalot dito sa West Philippine Sea. So panoorin natin 'to, mula naman 'to sa Teleradyo Serbisyo. Ito mula naman 'to kay Prof. Renato De Castro, siya yung ini-interview. Po, kailangan namin ng expertise ninyo, sir, sa pag-analyze nitong nangyaring halalan sa Amerika. So, balik po si Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika. Ano ba ang nakikita ninyong epekto nito pagdating po sa relasyon ng Pilipinas at Amerika when it comes to foreign policy, sir? Unang-una dapat intindihin na, although may pagbabago ng presidente sa Amerika, meron naman tinatawag na bipartisan consensus. Mm-hmm. So meron kumbaga may pinagkakasunduan ang mga Democrats and Republicans, no? Mm-hmm. Sa larangan ng relasyon sa Pilipinas, importante yan kasi unang-una ang talagang kinakaharap po natin isang malaki, mananakop at mapanlinlang at mapagagano. Grabe, no? Isang malaki, mananakop at mapanlinlang. Grabe ka naman, Prof. Nang-uusig pa na bansa, ayan po ang China. Yan. No, matatandaan po natin sa kapanahunan ni Donald Trump noong 2017, nagdeklara ang Amerika ng isang strategic competition sa China. Kasi bago dumating naging presidente si Donald Trump, may pananaw ang mga presidente ng Amerika mula kay Nixon hanggang kay Barack Obama na ang China eventually tatanggapin yung presensya ng Amerika dito sa tinatawag nating Indo-Pacific region. Mm-hmm. Pero sinabi ni Donald Trump, hindi. Katunggali natin ng China, kakompetasyon natin ng China, gusto tayo paalisin ng China dito sa Indo-Pacific region. Ooh. So dyan nagsimula yung tinatawag natin US-China strategic competition na link sa pananaw ng Amerika na dapat nilang palakasin at tutukan yung mga alyansa nila sa Indo-Pacific region. Hindi lang sa Pilipinas, lalo na yung alyansa nila sa bansang Hapon, sa bansang South Korea, sa bansang Australia, at even sa Taiwan, although meron silang one China policy. Pero paningin talaga nila, kailangan impotasyo. Sa panahon ni President Donald Trump, kung natatandaan natin, meron tayong naging presidente, si dating Presidente Rodrigo Duterte, na gusto tayo ilayo sa Estados Unidos. Yeah. Sabi niya, lalapit tayo sa China, lalapit tayo sa Ruso. So gumawa talaga naman ng paraan si Donald Trump noong kapanahunan niya na tinulungan tayo doon sa siege ng Marawi, tapos pumunta siya dito nung ASEAN Summit. Kumbaga talagang
kinikilala niya ang importansya ng ating alyansa. Tinuloy ho yan ni Joe Biden. Kaso tayo yung nagtataboy sa kanila noong mga panahon na yun eh. Dumikit tayo mga tol sa mga komunista kasi komunista rin ang Ruso ang Russia. Komunista ang China mga tol, no? Umiwas tayo rito sa mga Americans, no? Tatandaan niyo yun, pinapanood natin yung mga balitang yun dati. At sa ngayon bumalik si Donald Trump, hindi ko nakikita na mayroong magkakaroon ng pagbabago. So, Kumbaga sa larangan ng importansya ng alyansa ng Amerika sa Pilipinas, so merong bipartisan consensus. So, ibig sabihin, at the moment, Prof, nakikita natin na pwede pa rin maging kampante ang pamahalaan, ang mga Pilipino dahil regarding doon sa issue dyan sa West Philippine Sea, may maaasahan tayong malakas na solid backup pa rin with the US. Oo, talaga kasi tingin ko na wala naman minabanggit si Donald Trump na kumbaga i-relax niya o titigil niya yung kompetisyon nila sa China. Yeah. In fact, sa kanyang speech, talagang sinabi niya, tataasan niya pa yung tariff. 60% tariff sa lahat ng mga produkto ng China na papasok sa Amerika. So, mahal pala mga Chinese product ngayon sa kanila kasi ang taas ng tariff no? Mahal ang Chinese product sa kanila. Pinapakita niya dyan na talagang tuloy pa rin yung kompetisyon. At of course, link talaga yung kompetisyon na yan doon sa alyansa ng Amerika dito sa mga bansa dito sa Indo-Pacific, Pilipinas, Taiwan, South Korea, Japan. So, maaari magkaroon ng form, ibaw kasi yung temperamento ni Donald Trump, ibaw ka sa kay Joe Biden, no? Medyo volatile, medyo kumbaga bombastiko si Donald Trump, pero palagay ko kaya naman i-handle yan ng ating presidente po. Opo, speaking of that, sir, ano yung dapat gawin o pwedeng gawin ng pamahalaan to maintain yung solid na alyansa ng Pilipinas at Amerika? Kasi nabanggit nyo nga, sir, parang in one snap, pwedeng magbago ang ihip ng hangin Yung polisiya ng Amerika towards Pilipinas baka magbago. Pero ano yung pwedeng gawin ng pamahalaan para ma-prevent yung ganong sudden change? Unang-una talagang nagpadala na ng greetings si Pangulong Bongbong Marcos. Tsaka asahan natin yung kakayanan ng ating ambassador sa Estados Unidos sa Washington DC. Kasi nung panahon ni Donald Trump, siya na yung ambassador natin. Under sa pamumuno ni Rodrigo Duterte. Tapos siya rin ang ambassador natin sa panahon ni Joe Biden. So nandun siya, kaya niya talagang makipag-ugnayan sa mga Republicans at Democrat. Well, sa pagdating talaga sa economic, expect natin na wala naman rin pagbabago kasi ang Republicans talagang nakafocus yan talaga sa pagpapalago ng ekonomiya. No, in contrast sa mga Democrats gusto palagi at distribution tsaka regulation ng ekonomiya. Pagdating sa mga Republicans, tax break, tsaka binibigyan nila lahat ng pagkakataon yung mga malalaking korporasyon na talagang umunlad. So, pagdating sa security talagang lalo na ang mga Republicans, nagbibigay talaga ng focus yan sa security. Isa talagang unang gagawin siguro ni Donald Trump, tataasan yung defense budget ng Amerika. So we will expect more military exercises with the Americans and probably stronger assurance of support sa mga Amerikano. Pero of course, mag-expect rin sila sa atin na magpapakita rin tayo ng kumbaga if they're a reliable ally, papakita rin natin na reliable tayo na ally ng Amerika. Yeah. Opo. Sir, meron ako nabasa na before, merong binanggit si Trump na di umano ay expensive ang mga defense commitment ng Amerika. So, may mga nabuong question na ang ibig bang sabihin nito ay baka maghigpit siya ng sinturon pagdating sa paggastos. Although andyan yung alliance, although andyan yung commitment, pero baka mag-expect siya na may ibibigay din ang allies, may contribution, or hindi na ganun ka buhos yung kanilang ibibigay na defense budget or commitments. Tama yung sabi nyo, pero directed yan usually dun sa, unang-una dun sa mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization. NATO. Lalo na nung panahon, bago pasukin ng Russia ang Ukraine, mababa talaga yung mga defense budget ng mga NATO member states, lalo na ang bansang Alemania, tsaka Pransya. Pero ngayon since 2022, nagtaas na rin ng budget
yung mga NATO member states. Dito ho, nakafocus initially si Donald Trump ho sa bansang Hapon at sa South Korea. Pero nagtaas na rin ho ng defense budget ang bansang Hapon at South Korea naman ho, indicate sila ng willingness. Sa atin naman ho, sa panahon ni Donald Trump, hindi ho siya nanghingi. Naintindihan naman niya yung iba yung alyansa ng Amerika sa Pilipinas kasi talagang, kumbaga, hindi pa tayo nasa posisyon para mag-increase ng defense budget. Oo, ngayon nga eh. May defense budget na propose, binawasan pa eh. Di ba? Kasi nga, ngayon sa panahon ni President Ferdinand Marcos, na talagang tinututukan na ho natin yung external defense, territorial defense, meron na ho tayong comprehensive archipelagic defense concept. Talagang natural ho, natataas rin yung defense budget natin. Opo. Sir, tawid ako sa usapin ng immigration kasi yan yung isa sa mga laging kasama sa campaign ni President-elect Trump. Sabi niya ay maghihigpit sila sa immigration. Ano sa tingin niyo mangyayari sa ating mga kababayan doon? Okay, so alam naman natin yan kung ano yung balitang yan. Dito lang tayo nakafocus ngayon sa kung ano ang magiging suporta ni Donald Trump, ni President Donald Trump, no, dito sa West Philippine Sea. At ang sabi nga rito ni Professor Renato De Castro ay ang Pilipinas daw ay maaring makakuha pa, mga kapatid, ng mas matibay at solidong suporta. O baga ganun pa rin, ironclad pa rin, mga tol, ang alyansa ng US at ng Pilipinas, mga kapatid, no. So maraming salamat sa panonood, no, sa mga reaksyon natin, no. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Mag-comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.